Let us open our Bible on Psalms 139, verse 23 and 24. Praise the Lord. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Yes. Napaka-importante po na alam natin anong hakbang na dapat nating gagawin at saan tayo papunta at kanino tayo magpunta o mag-approach para makarating tayo sa everlasting life. Pag sinabing everlasting life, this must be the priority, this must be the topmost our purpose sa buhay natin. Kaya nga sa buhay natin, we should know the purpose of life. The purpose of life is no other than to inherit eternal life. Ano man lang yung purpose? Kung ang purpose mo, buhay lang sa sanglibutang ito, napaka-liit naman ang purpose mo. Mabuhay lang tayo sa sanglibutang ito sa isang saglit. Kung ating babatayan ang katotohanan, life is like a vapor, appeareth for a moment, afterwards disappear. Totoo man talaga. Saan na yung ating mga kapatiran na nauna sa atin? Dati nasa salamuha natin sila, nakikita natin sila, nakakausap natin sila, nasi-shake hands natin sila. Pero sana sila ngayon parang bula na naglaho. So we should know the purpose of life. The purpose of life is no other than to inherit eternal life. To inherit eternal riches, to inherit eternal glory, to inherit eternal kingdom of God. That should be the purpose of life. Dapat yun ang purpose ng buhay natin. Praise the Lord. So in order to lead that way everlasting, anong sinabi dito? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Anong ibig sabihin nito? Para bagang sinasubmit natin yung buhay natin, yung sarili natin sa Diyos para i-check tayo. Kung talaga bang worthy talaga tayo na makarating dyan sa purpose of life na yan, to inherit the eternal glory of God. Na hindi lang tayo maging katulad isang vapor, isang grass, isang flower. That is the life pertaineth here on earth. So, kung ang tao pumupunta sa doktor, pumupunta sa clinic, pumupunta sa saan-saan para magpa-check up dahil gusto na kung merong mang sakaling nakikita ay kinakailangan gagaling. Kailangan mabigyan ng pansin, kailangan mabigyan ng tuon. Kung high blood ka man, iwasan mo yung mga pagkain na mag-cause sa iyo ng lalong higit maging high blood ka. Kung diabetic ka man, maiwasan mo yung mga magpapataas ng sugar mo. So, kung yan ay ginagawa ng tao, ano pa kaya yung ating purpose of life? Bakit tayo sa Diyos magpapa-check? Bakit tayo sa Diyos magpapa-search? Sinabi dito, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. So, ibig sabihin yan, alam ng Diyos yung ating kaisipan. Kung yan ay patungo sa ikakapahamak, kung yan ay patungo sa everlasting life. So, siya yung mag-judge sa atin. Siya yung magko-correct sa atin. Now, paano natin isubmit ang buhay natin to be searched? Paano natin isubmit ang buhay natin to be examined? Paano natin masubmit ang buhay natin to be diagnosed? The Word of God. Kaya nga sinabi dyan, the Word of God is quick and powerful. Ang mundong ito, magpa-ultrasound ka, sabihin ng diagnostic center, sir, 3 days pa ang result. Tsaka mo malaman yung anong meron dyan nakikita o nakita sa ultrasound. Sir, itong tinatawag na ano ba yung mas mataas pa sa ultrasound? Yung mas makikita pa talaga yung loob. CT scan.
Sir, yung CT scan, 1 week ang result. Pero dito sa Word of God, quick. Madali tayong ma-search. Quick, madali tayong mabigyan kahit pa man ng conviction. Quick, madali tayong mahuli. Sa buong katawan natin ay sa ultrasound, ang makita lang dyan, blurred. Parang shadow lang. Sa CT scan, makita ang image, hindi talaga Pero ang Word of God, if we submit ourselves under the examination, the search of God, kahit pinaka-inner ng ating pagkatao, makikita. The Word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and joints and marrows, and it is the discerner of the thoughts. You see, pati yung isip natin nasi-search, pati yung spirit natin nasi-search. There is no such machine in this world that could search our thoughts, nor our heart. Maybe physically. But yung isip natin, hindi yan, walang makabasa niyan. Yung spirit natin, walang makakita niyan. There is no such machine of this world that can produce image of our soul or spirit. Kaya, doon tayo sa Diyos magpunta. Doon tayo sa Diyos mag-approach. Huwag mong ilayo ang buhay mo sa Diyos. Siya yung may kakayahan to search us. Siya yung may kakayahan to diagnose us. Siya rin yung may kakayahan to give us yung tawag niyan, resitahan ka. O itong gawin mo, mag-inom ka ng Hinulsol capsule. O ito yung gawin mo, mag-exercise ka. O ito yung gawin mo, iwasan mo itong mga bagay na ito kasi nalulung ka na sa computer, nalulung ka na sa pornography, nalulung ka na sa mga barkadang masama, nalulung ka na kahit paman sa mga chismis, nalulung ka na sa mga persecution. Masyado kang mahina sa mga bagay na yan. Magpakatibay ka. Iwasan mo yan. Ganun. Ang Diyos magbibigay sa atin ng conviction, magbibigay sa atin ng direction. Kasi siya lang yung may kakayahan gumawa nito sa buhay natin sa part ng ating purpose of life. If you have the purpose of life to inherit the eternal glory, eternal riches, eternal life, ito na ang nararapat nating gagawin. Di ba? Ang kamatayan ni Lord Jesus Christ, there is no such other purpose to bring eternal life to mankind. So that is the purpose of life. Praise the Lord. So, bakit tayo magpunta sa Kanya? Of course, anong sinabi dyan? Psalms 139 verse 1. Praise the Lord. O Lord, Thou hast searched me and known me. Yan. Past tense yan. Hindi pa tayo nagpa-submit sa Kanya, hindi pa tayo nagpa-check sa Kanya, alam na ng Diyos. Kilala na tayo ng Diyos. Alam na niya anong sakit natin, alam na niya anong gawa natin. Alam na niya kung mayroon ba tayong paninindigan, alam na niya kung wala ba tayong paninindigan. Alam na niya kung disobedient tayo or obedient tayo. Alam na ng Diyos. Alam niya kung malinis tayo o kung marumi tayo. Alam niya kung may takot tayo sa Diyos, kung wala. Alam na yan. So, siya yung higit nakakaalam sa buhay natin. If you have the purpose of life, then this is the best way to do. Search me, O God, and know my heart. And if thou see any wicked way in me, lead me in the way everlasting. Huwag mo akong ilayo sa purpose of life to inherit everlasting goodness, benefit, eternal life. O, siya yung nakakaalam sa atin. Now, paano tayo nasa search ng Diyos? Paano niya tayo mapag-alaman anong nasa isip, nasa puso natin? Tingnan mo yung cardio. Kung ang kampanya na malaki, mag-apply ka ng trabaho, sabihin nila, isubmit mo muna yung medical check-up mo, yung result.
Sir, merong nakalagay dito, sir. Medyo may problema ata yung blood pressure mo. Medyo mataas. Subukan mo pang pagpa-check ng cardio. Punta ka ng diagnostic center. Magpa-cardio ako. Cardio, heart. I-check. Patakbuhin ka man yan. Meron man yan silang treadmill doon na patakbuhin ka doon ng ilang minuto. Tapos, tingnan yung katawan mo kung maglabas ba yung dila mo at mahihirapan ka bang maghinga. Tayo, paano tayo sinusubukan ng Diyos? Paano tayo niya sinusubukan? Kung meron mang cardio, meron din cardio sa spiritual life natin. May mga test din sa buhay natin na ginagawa ng Diyos to know, to discover what is in our heart. Praise the Lord. Basahin natin. Deuteronomy 8 verse 2. Praise the Lord. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Ayan. Pagsubok, test ng cardio, ng puso, para malaman kung anong nasa puso mo. Kaya kayo dinala dyan sa wilderness for 40 years. Hindi ko kayo binigyan ng masasarap na pagkain. Mana ang pinakain ko sa inyo. Walang kalasa-lasa. Para malaman ko anong nasa puso ninyo. Magmumurmur ba kayo? Magko-complain ba kayo? Kaya ganun sa buhay natin. Alam mo yung purpose of life, to inherit eternal life. Tapos pagsubukan ka, bibigay ka kaagad. Anong tingin mo sa eternal life? Maliit? Anong tingin mo sa eternal glory, eternal riches of God? Maliit lang na bagay yan. Mag-give up ka kaagad. Hindi ka magsikap. Hindi mo tinuon ng husto. Tingnan mo si Lord Jesus, ang example ni Lord Jesus. Paisi-isi ba ang buhay ni Lord Jesus nung nandito siya sa sanglibutang ito? Wala bang tukso? Wala bang persecution? Wala bang lahat ng mga dinaanan niya na matinik na daan? Meron po. Pinakita yan ni Lord Jesus Christ sa atin that the way going to heaven is turning. The way going to life is straight. Anong straight? Masikip. Narrow. To test us, to try us with the purpose of life. Alam mo talaga. So, let us submit ourselves to that test and let us prove to God na talagang tayo ay prayerful, watchful, obedient, faithful, loyal, standing in our integrity. Ganun. Para sa ganun, yung purpose of life na yan, to inherit eternal life, talagang hindi mo talaga yan pinakawalan sa buhay mo. Kung sinabi natin mawala man ang lahat, wag lang yan. Praise the Lord. Anyway, mawawala man talaga ang lahat sa buhay natin sa sanglibutang ito. Wala man tayong dinala sa mundong ito. Wala din tayong madadala. Anything na pinagkatiwala ng Diyos sa atin dito sa mundo, do not expect that you will bring it with you someday. Either sa hell or sa heaven. Depende yan kung anong hatol ng Diyos sa buhay natin. So kung yung purpose of life mo, hindi ka maimpyerno, mapakarating ka sa kaharian ng Diyos, submit to God. Be examined. Magpatimbang ka sa buhay mo. Sino dito sa Bible na itinimbang kulang? Thou art weighed in the balance and art found wanting. Yung binasa na mini tikel of our sin. Diba? Ganon din sa buhay natin. Magpatimbang tayo. Baka kulang yung timbang natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin yan. Job 31, verse 6. Praise the Lord. Let me be weighed in an even balance, that God may know mine integrity. Yan.
Timbangin mo ako sa pantay na timbangan. Para ang Diyos malaman niya ang aking integridad. What is integridad? Integridad, honesty, and loyalty to God. So, ang daming mga search na gagawin ang Diyos sa buhay natin. Kaya, let us submit ourselves unto it. No? Magpasubmit tayo. At pakita natin sa ating Panginoong Diyos na wala na siyang makita sa atin na sakit. Wala na siyang makita sa atin na matatawag natin na faults. Wala na siyang makikita sa atin na blemish. Wala na siyang makikita sa atin na spot. Because the Word of God is very effective to make us perfect. The Word of God is very perfect to convert us. The Word of God is perfect to make us clean. The fear of the Lord is clean, enduring forever. So lahat ng mga tinuro ng Diyos sa atin sa banal na salita ng Diyos, yun ang dapat nating i-apply sa buhay natin para sa ganun. Pagdating ng pagsubok sa buhay natin, pag CT scan, pag X-ray, wala na yung lahat ng mga previous na nakita na mga karumihan, kasalanan, kalikuan, wala na yan. Basahin natin yan. Psalm 17, verse 3. Praise the Lord. Thou hast proved mine heart. Thou hast visited me in the night. Thou hast tried me, and shalt find nothing. I am purpose that my mouth shall not transgress. Yeah. Di ba saan napahamak yung children of Israel karamihan sa kanila? Di ba sa bibig nila? Nandyan yung murmuring, nandyan yung complaining, nandyan yung blasphemous words, nandyan yung indikasyon ng pag-aalinlangan, indikasyon ng fear. Wala silang trust, wala silang faith, wala silang hope, wala silang love sa Diyos. They do not take heed of all the Word of God na sinalita ni Moses na mga pangako ng Diyos. Wala sa puso nila, wala sa isip nila. Ang puso at isip nila yung puro makalaman. Balik tayo Egypt, masarap doon. Isda, masarap doon. Sibuyas, masarap doon. Mga lamas doon, balik tayo doon. Dito, mana. Yung pala, sinubukan sila ng Diyos. Do not expect tayo, papunta tayo ng langit. Hindi ito daan na ipulfill natin yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Hindi yan. Daang impyerno yan. Kung langit ang purpose mo sa buhay mo, think mana. Praise the Lord. Isipin mo yung mana sa buhay natin na kailangan talaga tayong mag-fast sa lahat ng mga kasalanan na yan, karumihan na yan. Fast. Partake the manna, the Word of God. Because the Word of God is not to satisfy the lust of the flesh, to satisfy the lust of the eyes, to satisfy the pride of life. That is not na makita mo sa Word of God. Ang Word of God is to make us clean, to make us holy, to make us perfect. The Word of God to make us saints. Yan yung Word of God. Praise the Lord. So ang Word of God to make us humble, the Word of God to make us meek, to teach us, lahat-lahat na. To be patient, lahat ng mga 9 fruit of the Spirit, nandyan na lahat. Love, divine love, joy in the Spirit, faith, hope, meekness, temperance, long-suffering, goodness, lahat nandyan. Yan yung dulot ng Word of God. Kaya itong puso natin, ito yung ipa-search natin lagi. Kasi ito yung masyadong weak. Itong puso natin, ito yung ipa-search natin kasi ito yung pinaka-bagay part ng buhay natin na talagang center of our life. Yung sentro ng ating buhay.
pa-search natin yan. Kasi ito yung magdadala sa atin sa kasamaan o kaya sa kabutihan. Ito yung magdadala sa atin sa kadiliman o kaya sa kaliwanagan. Yung puso natin. Basahin natin Jeremiah 17:9 hanggang 10. Praise the Lord. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Ayan. Pag ang puso natin hindi ito naggabayan ng wasto at hindi ito susunod sa gabay ng Diyos, pahamak talaga tayo. Ililigaw talaga tayo nito. Kasi iyan yung sa lahat ng bagay na inilagay ng Diyos sa ating katawan, ang puso ang pinaka-deceitful, pinaka-mandaraya. Kaya punuin natin yung puso natin sa salita ng Diyos at sundin natin para kung ang puso ay mapaibig sa Diyos, yan din yung pinaka-faithful. Yan din yung pinakamalinis. Pag ang Diyos na ang naghari sa puso ng tao, perfect yan. Pero kung hindi ang Diyos ang pinapahari sa puso or Word of God pinapahari sa puso, sobrang sama niyan. Wala kang maasahan dyan na kabutihan sa puso natin. Nandyan yung pride of life. Nandyan yung lahat ng gawa ng laman, nandyan lahat. Envy, anger, wrath, pleasures of this world, pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Yan ang nandyan nakapuno sa puso ng tao. Naturally. So, yan ang dapat mahatid sa highest doctor ng universe ang Diyos. Siya yung mag-search, siya yung mag-lead sa atin in the purpose of life to inherit everlasting benefits. So, anong dapat natin gawin? Basta, anong request natin para sa paglapit natin sa Diyos? Ano ang ating purpose? Anong request natin pertaining our life? Basta, Psalms 5 verse 8. Praise the Lord. Lead me, O Lord, in thy righteousness because of mine enemies. Make thy way straight before my face. Yan ang ating hingiin. Akayin mo ako, Panginoon, sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway. Itong mga kaaway ko laging kumukulit sa akin. Itong kaaway ko laging naging sulsultant sa buhay ko. Sulsul ng sulsul. Itong kaaway ko laging pabuntot-buntot sa akin, parang anino, sinusundan ako. They are ever with me. O kaya, O Panginoon, sabi dito, akayin mo ako sa iyong katuwiran, hindi sa aking sariling katuwiran. Iyong katuwiran ang masusunod dahil sa aking mga kaaway. Make thy way straight before my face. Gawin nyo yung daan ninyo. Katuwiran ninyo, daan ninyo, yun ang dapat masunod sa buhay ko. Yun ang ilagay mo sa harapan ko. Yan ang aking gagawin, yan ang aking susundin. Ngayon, tayo, may mga kanya-kanya tayong abilidad, may kanya-kanya tayong mga previous na mga nasanayan natin noon. Kaya nga, sabi ni Jesus, you want to follow me, deny yourself. Forget yourself. Do not follow yourself. Kasi, pag sarili mo pa rin ang inaatupag mo, hindi yung gabay ng Diyos, wag imposible kang makasunod sa akin. Yan ang sinabi ni Lord Jesus. Except you hate yourself, you cannot be my disciples. Except you know how to deny yourself, you can never be my followers. Huwag ka na lang mag-expect. Makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kasi ayaw mo man talagang sumunod. Ayaw mo man talagang magpa-search. Ayaw mo talagang magpalid sa way everlasting. Kasi bida mo pa rin ang sarili mo. O di, ano ang dapat mangyari? Gusto ng Diyos, be humble. Be meek. Anong meek? Tahimik. Anong meek? Yung bang walang ingay. Oo lang ng oo. Sabihin lang nila sa Panginoon Diyos, yes Lord.
I acknowledge my wrongdoings. Forgive me. I will not do it again. Yan ang meek. Yes, Lord, I will do all your statutes in your commandments, even though against my flesh. Never mind my flesh. I will mind to your direction. Yan yung meek. Kaya mong maturuan, kaya mong magabayan, kaya mong masunod. Yan ang hinahanap ng Diyos. Yan ang kailangan natin na attitude, character sa harapan ng Diyos. Basahin natin. Psalms 25, 8 and 9. Praise the Lord. Good and upright is the Lord. Therefore will he teach sinners in the way. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. Ayan. Good and upright is the Lord. Wala ka nang makita katulad ng Panginoong Diyos natin na walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Therefore will he teach sinners in the way. Yes, he is very much willing and patient to teach us. He sacrificed for us. Nagpakatawang tao siya just to teach us. Nag-appear siya dito sa mundo in a form of a flesh to teach us. To teach us, the sinners, sa kanyang way. The meek, yan ang meek, yan ang hinahanap ng Diyos. The meek will he guide in judgment. You want to have a right judgment or decision? Maging meek ka. Kasi kaya mong tanggapin yung mga rebuke, yung mga correction, yung mga instruction ng Diyos. Kaya mong tanggapin. Kasi meek ka eh. Hindi ka naging bida. Alam mo yung hindi meek, hindi mo maturuan yan. Lagi yang nagmamarunong. Laging binibida yung sarili. Laging sinusunod yung sariling pamamaraan. Laging tinuturing magaling yung sarili. Yan yung pride of life. Yan yung magbagsak sa sino man sa mundong ito. Kahit sa langit, pati dito sa lupa. Be meek. Be humble. Para maturuan ka ng Diyos. Sa desisyon at pipiliin mo, the meek will he teach his way. Para maturuan ka. Yan ang napaka-importante. Alam mo kung meron man tayong igawing pinaka-expertise sa harapan ng Diyos, yung meekness, yung humbleness. Humbleness is to forget about yourself. Meekness is to reject your own opinion and welcome the way of God. Praise the Lord. Pero, kung gawin natin ito ng totoo, you will feel the so-called suffering. Magtiis ka. Marunong kang tumanggap ng masasakit na salita. Magtiis ka na hindi kang magganti. Magtiis ka kahit i-persecute ka. Nandyan ka pa rin sa Panginoon. Hindi ka na di-discourage. Magtiis ka kahit tutoksoin ka na ng lust of the eyes, pride of life, hindi mo pinupulfill. Magtiis ka. Yan yung totoo na explanation ni Lord Jesus Christ. Basahin natin yan. Matthew 7:14. Praise the Lord. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Yan. Straight, hindi ito yung matuwid na straight ha. Itong straight na ito, yun yung masikip. Is the gate. Narrow, yan, simpleng English yan. Narrow, talagang makipot. Is the way. Which leadeth unto life, and few. Kunti lang. Kasi mas marami pang taong mapag-ibig sa sarili. Marami pang mga tao hindi kayang i-lay down yung ego, yung pride. Maraming mga tao na fulfilling the lust of the eyes and fulfilling the lust of the flesh. Kahit anong rebuke, anong remind, wala pa rin. Kaya, kunti lang ang nakakagawa niyan. So, bukas, we will be commemorating the sufferings of Jesus Christ. This is now the best
moment of pondering, meditating about the example of Jesus, because that is the right way. That is the straight, that is the narrow gate. Yan na ang ating tingnan ng husto. Pasukin natin yan. Praise the Lord. Huwag tayong magpa-attract dyan sa malaking daan na simentado na ang ganda-ganda, pero may itinatago doon sa dulo. Apoy pala na lumalagablab. Samantalang pagtingin mo sa daan na pinakita ni Kristo, akala mo mahirap, matinik, masikip. Sige, daanin mo yan, magtiis ka. Marating mo din yung nandoon sa unahan, yung mansion made of gold na napakayaman mo, napaka-lasting mo. You will reach the kingdom of the author and the originator and the maker and the creator of all things. Universe. Imagine that. Kung ang asset ng tao na yan malaki, can you imagine his house? Of course. Ang imagination mo, maganda. Yung mga lang mga boksidor dyan. Yun nga lang mga artista dyan. Yun nga lang mga investor dyan. Kung ang mga bahay nila, ang lalaki ng mga assets nila. Samantalang yan ay uuwi din sa alikabok. How about that glory you are about to have in your everlasting destiny? Can you not appreciate it? Hindi mo ma-appreciate yan? Pag pinapili ka na sa daan, sa dalawa, yung masikip at maluwag, yung matinik at simentado, dahil ito yung daan na papunta dyan sa eternal glory na yan, pipiliin mo ba yung daan na yan na maluwag? Kaya ayaw mong magtiis, tapos mag-expect ka makarating ka? No, hindi pwede yun. Hindi pwede magkabaliktad-baliktad ang mundo sa sinasabi ng Diyos. Kaya si Lord Jesus Christ, bukas i-commemorate natin, makinig kayo ng husto, tayong lahat. Kasi siya lang yung daan, siya lang yung katotohanan. Basahin natin yan. John 14:6. Praise the Lord. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yes. Where is the Father? The Father is in heaven. The Father is in His throne. The Father is in His majesty. Walang sino mang makarating sa Kanya, sa Kanyang eternal glory, but only through Jesus Christ. He is the way. Sundin mo si Jesus, ang daan na yan, patungo yan sa kaharian ng Diyos. Gusto mo ng katotohanan, si Jesus ang katotohanan na hindi ka maliligaw at hindi ka mabudul, hindi ka ma-scam sa sinungaling na si Satanas. Kaya napaka-importante si Lord Jesus sa buhay natin. Kaya nga, looking unto Jesus. Praise the Lord. Siya yung susundin, siya yung tingnan natin. Kaya bukas, let's pray. Lahat ibubuhos ng Diyos yung Espiritu niya sa lahat ng mga speakers. Last verse, basa. Colossians 2:6. Praise the Lord. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Yan. Hindi kayo tumanggap ka kay Lord Jesus. Si Jesus nagtiis para hindi lang matokso, hindi lang gagawa ng kasalanan. Ikaw naman, iwas ka ng iwas sa daan ni Jesus. Doon ka talaga pupunta sa ibang daan. Lumalakad ka pa rin sa pride of life. Lumalakad ka pa rin sa pagmamalaki sa sarili, pagmamamahal sa flesh, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Hinahanap mo pa rin yung worldly gain, hinahanap mo pa rin yung... Ay, hindi ganun. If you receive Jesus, walk in Him. Huwag ka nang lumabas sa example, huwag ka nang lumabas sa pinakita ni Jesus na kanyang buhay, na ikinabuhay niya. That is the way.
Kaya hindi lahat tumatanggap kay Jesus na lumalakad sa kanyang example. Hindi lahat. Kaya mag-ingat po tayo. Children of God, be not like unto the many, but be counted among the few na nakakasunod sa straight and narrow gate that will lead you to life. And few shall find it. No? Kunti lang. Kasi kunti lang willing magtiis, kunti lang willing magpakumbaba, kunti lang. But be among the few. Praise the Lord. Eh kung ang mundong ito mas maraming mahirap, kunti lang yung pinakamayaman. Ano pa kaya sa kaharian ng Diyos? Kasi hindi lahat tao sumusunod kay Kristo. Ayaw silang magtiis, ayaw silang magpakumbaba. Pero dapat natin yang suotin natin yan, sundin natin yan. Sa unahan yan, nandyan nakaabang ang purpose of life. Eternal glory, eternal life. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray. Magsidalangin tayo.